bilang pasasalamat ng nagbukas namin. Hintay ko kami, lagi ng Ramirez kami, makatangay kami, Poder Cruzia, Davao City, Lusa kami, Rosalina Magdala, Pat and Jojo Azules, Nardine and Boragana, Antonio Castaneda, Jerry Jongo, LG Pares Mama, para sa nagdidiwang na kanyang kagawa, Cristina Morena, para sa natatayang Hilina, Nia Sonia Pilarsi, Esther Javier, Gina Morales Reyes, Miena Gabriel, para sa aking kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na si Melody Long Dios, Samson Trinidad, Justine Ara, Shirley Samson, Joseph Gabriel, Reynaldo Sivilla, para sa Kaluan, Holy Father Will Francis, Jesus Enrina Lucas, Ricky Gassi, Benjamin Galawan, Martin Enrica Sinuko, Federico Sinuko, Joey Tamaplata, Jose Alicia Tamaplata, Nina Gaza Robles, Evan Castaneda, Paulina Lawson Sembrano, Michelle Son Aguilera, Benito Dailisa, Pilar Rubina Rodriguez Lucas, Leonardo Aguilera, Denisa Borbón, Alicia Benavera Cruz, Alex Agaw Sino, Norman Alcao, Ben June Gayato, Gloria Calvarato, Dumolo Gayato, Ernesto Magno, Tirso Eleonora Oliva, Felipe Persida Dolores, Felicísima Tugoroa, Ezequiel Alcatraz, Lina del Cruz, at lahat ng makaluluwa sa pagkakalita.
pagkikisa sa banal na Eucharistia. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Reynarius Pinete. Pagsitayo tayo sumabay sa pambuhan namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayon na. At sumayon. Mga minaminang kapatid, ngayon ay ang pag-ibisa sa araw ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon Kristo. Maligayang Pasko sa inyo lahat. Pwede po ba pakipatipon ninyo ang mga tao sa paligid ninyo sa oras nito, sabihin mo sa Kanya, maligayang Pasko. Mga kapatid, aminin natin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanang sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanyay mga magsasayang magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Natanong ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami.
Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong may pagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilpo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaias. Magmula sa mundo, o kay gandang masdan na sulong lumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hanap. Narito, sisigaw ang nagbabantay dahilan sa galak. Sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion na ibabalik. Magsiawit kayo, mga kumukuko nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inalaro. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng buo na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pamiligtas nitong ating Diyos, iyak na makakaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saan ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ang nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yung ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na nalatamo, yung hangal ng tagumpay. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ang nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito ay siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa ay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang itutupad. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ang nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ang igalak, yaong lahat sa daigdig. Ang tuon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ang nagliligtas. Sa sayo ng mga lira ay parigid yung tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtugin maalintog. Tugtugin din ang trompeta na kasali ng tambul. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hanap. Kahit saan ay namamalas, tagumpay ang nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinuko at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinuko sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang salita. Pagkatapos niya linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya lumulog sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paano
na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Na hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susubuin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat silang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Banal na araw, sumikat, halina't sumambang lahat sa sananahon na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman tagapid ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumataglaw sa lahat ng tao ay dumadating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Napalito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa katawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhay sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y tirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilahan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinigam niya mula sama ang kapangyarihan at kadakilahan ito bilang bugtong na anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsiupo po tayo. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Panginoon. Pwede po bang muli ninyong pakibati ang mga tao sa paligid ninyo ng isang maligayang Pasko o kaya naman Merry, Merry Christmas. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa gabi ito, ating pagtuunan ng pansin ang mga tagang grasya ng Diyos.
sa Diyos. At mismo si San Pablo, sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians 12, ang lahat ng mga tao ay nakatatanggap ng grasya o kaloob mula sa Diyos. At sabi po mismo ng theologo nito, ang mga tao daw kapag tumanggap ng biyaya, magkakaibang uri ng biyaya o grasya ang tinatanggap niya sa kanyang buhay. Minsan daw, ang grasya ng pamilya ay tinatanggap ng isang tao. Minsan naman, ang grasya ng pag-isip niya kinabukasan ang tinatanggap ng isang tao. Minsan naman daw, ang tinatanggap na grasya ng isang tao ay ang buhay niya mismo dito sa mundo. Pero sabi po ng theologo nito, ang isang pinakamataas na uri ng grasya na tinatanggap mismo ng isang tao ay walang iba kundi ang pagkatao mismo ni Jesus. Sabi na ganoon, ang grasya nito ay tinatawag ng uncreated grace dahil ang Diyos mismo ang nag-alay ng kanyang sarili, nagkatawang tao, ang salitang nagkatawang tao at nanirahan kasama ng mga tao. Kaya na po, lahat po ng bagay nito ay grasya. Grasya na mula sa Diyos. Ang pagkatao mismo ni Jesus ay isang uri ng grasya ng Diyos. Ganito pa rin po sa ating mga buhay, patuloy na sa ating mga pagbasa ngayon, ang kapanganakan mismo ni Jesus, ang kanyang grasya na pinagkakalob sa atin, ay meron siyang gustong iparating sa bawat isa sa atin. Kapag tinanggap natin mismo si Jesus na ipinanganak sa ating mga puso, kapag ipinanganak mismo si Jesus sa ating mga isip at puso, mismo si Jesus ay may gustong ipala ng grasya na tinatanggap natin. Dalawang bagay lamang po na siya pong bigyan sa gabi ito. Unang bagay na grasya na ipinagkakalog mismo ng pagkapanganak mismo ng ating Panginoon sa Kristo ay ang grasya ng pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, ito po mismo ang panawagan ng manunulat. Sabi niya po gano'n, magmula sa mundo o kay gandang masdan na subong tumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. At ito po mismo ang mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang mensahe na kanyang ipinapadala at ipinapaliwanag sa bawat isa sa atin ay ang magandang balita ng kapayapaan. Kaya kung sa buhay po natin ngayon, mga kapatid, sa araw mismo ng Pasko, kung gusto natin maging mahulugan ang ating Pasko, kinakailangan gamitin ka ng Diyos at maging instrumento ka ng Diyos ng magandang balita ng kapayapaan para sa mga tao iyong nakakasalamuhan. Ang mensahe sa atin ni Jesus sa kanyang kapanganakan, tayo mismo ay dapat maging magagandang balita at mabubuting balita ng kapayapaan para sa mga tao ating nakakasama, sa mga tao ating nakakasalamuhan. Ano pong ibig kong sabihin dito? Kinakailangan ang ating presensya palagi ay magpaalala na si Jesus ay isinilang sa ating mundo. Dapat ang ating presensya ay magpaalala na buhay si Jesus. Dapat ang ating presensya ay magpaalala sa mga tao na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya. Sana po, kapag nakikita kayo ng mga taong lumalapit sa inyo, ang makita sa inyong mga mukha ay hindi si Satanas, kundi si Jesus na isinila sa mundo. Sana po ngayong Pasko, hindi lang patatapos sa iyong Pasko ang magiging instrumento nito ng pagbiyaya ng Diyos,
kundi ito dapat ay pasimulang malaman at nagpapatuloy sa bawat araw na lumilipas sa inyong mga buhay. Kaya pwede ko ba ninyo pakitignan ko yung katabi ko ninyo ngayon? No? Kapag tinitingnan ko ninyo yung katabi ninyo ngayon, nararamdaman ninyo Merry ang Christmas. Baka po kasi nakikita mo natin yung katabi po natin, yung mga mukha, pero hindi naman mukhang dumaan ang Pasko sa kanilang buhay. Tandaan po natin mga kapatid, ang paalala ng unang pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaías, magbalak tayo sapagkat si Jesus ay isinilang sa mundo. Magbalak tayo sapagkat binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang makipabuhay sa atin. Kaya sana po ngayong araw ng Pasko, hindi lang kayo masaya. Sana ang bawat isa sa inyo ay tunay na nagaganap. Pangalawang bagay po, ay tinuturo po sa atin ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, ay sa pagkakataong tao ng anak ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay nakatatanggap ng regalo mula sa Diyos na higit pa sa ating pangangailangan. God gives you gift more than what you need. At ito po mismo ang simbolo ng pagkapapanganak ni Jesus. Siya mismo ay nagbibigay ng pag-asa. Siya mismo ay nagkatawang tao upang paramdaman natin na ang Diyos ay nagliligtas. Kaya nga po siya tinatawag na Emmanuel, because God is with us. At ito po mismo ang paalala ko sa ating mga sarili. Kapag ang Diyos ay nagkakaloob ng kanyang biyaya, hindi lang ito sapat, kundi nag-uumapaw pa. Kapag ang Diyos ay nagkakaloob ng kanyang grasya sa bawat isa sa atin, minsan sobra-sobra pa ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa ating kaligtasan, hindi lang na tayo basta iligtas, kundi ipinanganak niya ang kanyang bugtong na anak upang mag-iisa sa atin. At marahil po ngayong araw ng Pasko, ito po marahil ang naranasan ng ilan sa inyo. Na kapag kayo minsan ay binibigyan ng regalo, minsan pag-realize mo sa sarili mo, meron pa na pala na mga ibibigay dapat sa iyo ng ibang mga tao. Minsan, ma-realize mo kung ano ba dapat ang wish list mo, pero wala ka nang maisip sapagkat lahat-lahat na pala ay ibinigay sa iyo ng Diyos. Alam po ninyo, ako po nung kailan lamang, tinatanong po ako ng ilang mga kasama ko natin dito sa parokya kung ano daw po ang aking wish list. Sabi ko sa kanila, wala akong naisip na kahit lumang wish list, sapagkat sa tingin ko naman, ipinagkaloob na ng Diyos sa buhay ko ang aking pangangailangan. Marami din po sa inyong mga buhay, ganito rin minsan ang paalala sa atin ng Diyos. Minsan, ng dami-dami ibinibigay sa inyo ng Diyos na akala ninyo ay hindi kayo nakatatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, kapag ang Diyos ay nagbibigay, hindi ito kulang, hindi rin ito sapat, kundi nagpupumbaba. Kaya mga kapatid, ito po pala sa atin ngayon. Kapag kayo ay nakatatanggap ng sobrang biyaya, maging daan ka naman sa iba upang makatanggap din sila ng biyaya mula sa inyo. Kapag alam mo sa sarili mo, meron pa lang ng mga gamit na ito, o meron pa lang mga taong ito, sana naman tumulong ka naman sa iba upang sila din ay magkaroon. Mga kapatid, ito lang ang pagpapalala ko sa atin natin mga pagbasa ngayon, ang grasya ng Diyos. Sabi ni San Pablo, ang bawat isa sa atin ay nakatatanggap ng grasya ng Diyos. At sabi naman po ng Teologo nito, ang pinakamataas sa uri ng grasya na tinatanggap ng isang tao ay walang iba kundi ang pagkatao mismo ni Jesus. Dalawang bagay po, pinapakita po
ito sa atin. Unang bagay, ang Diyos mismo sa kanyang pagkakataong tao ay nagpapaalala sa atin na kapag siya ay nagbigay, hindi lamang ito sapat, kundi dagpo umapaw. Pangalawa naman, ang panalo sa atin sa unang pagbasa, maging daan tayo ng pag-asa para sa ibang mga tao na sana hindi lang sa Pasko ka masaya, kundi ito ay nagpapatuloy na ikaw ay nagkakala. Sa pagtatapos po natin Biblia sa gabi ito, gusto ko sana mag-iwan lamang ng isang simpleng katanungan upang tayo mismo ay makapag-inay sa araw ng Pasko. Alam po ninyo, si Jesus ang siyang nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito. Pero kahit na po siyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan, siya mismo ang nagkakalob sa atin ng mga biyaya upang tayo ay magkaroon ng ayos na pamumuhay. Pero maganda siguro pagbalik na rin natin ang sitwasyon natin bilang mga tao. Hindi po ba mas maganda naman na tayo mga tao ang magbibigay ng regalo sa Diyos? Ang tanong ko sa inyo sa araw na ito, ano pong uri ng regalo ang ibinigay niyo na para sa Diyos? Ito ba ay regalo ng isang pamilyang nagkakasundo? Ito ba ay regalo ng isang pamilyang nagkakasundo? Ito ba ay regalo ng isang payapang buhay para sa iyong mga kakilala at mga kaibigan? Silayo po tayo. Ating ipayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon lahat. Magsilahod po tayo. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Mili, pagsitayo na po. Pinagpakasama ng Poncio Pilato, ipinagos sa krus na butay, ilibig, nanaw sa kanaroonan ng mga yumaw, nang may 3 araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, narulong sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon mamuulag pa rin ito, at umupong sa nabubuhay at mamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na araw na ito, tumulong tayo sa Ama na walang sawa, lumilinga at tumutulong sa kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa kaming maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak mo si Jesus upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng malinging na bituin upang makilala nila ang anak mo. O Diyos, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyano, mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo.
Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mahirap, masumpungalawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating mga pamayanan pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, tingin mo ang aming mga panalangin, gawin mo ang panahon ng pasasalamat at pagpapahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang na iyong anak at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ayon sa iyong mga kamay, sa kapalaran karagalan sa ating pagkabahan at sa buong sabayan ng banal. Ama namin lumikha, ang pagkain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan ginagganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Mararamdaman na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mo, di na naiiba sa amin, ay siyang umawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababalahagan. Ang anak mo, di naiiba sa iyo, ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sariling ating nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahalik-halina kahit ikaw ay mungin sa aming mata. Kaya kaysa naman may nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagmumuni sa iyong kadakilaan.
sapagkat sa pamamagitan ng anak na ating Panginoon Kristo at sa pangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Wala sa sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maghihandog ang malinis na alay para sa manhid ang iyong alay. Ama, isinasalo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang panahon na ito na aming nilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawanan mo na iyong anak at aming Panginoon Kristo na nagputos si pagdiwang ang misteryo ito. Noong gabing ipagkalulus siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nayaman ko para sa inyo. Kaya di naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagar at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kinugutan namin ang pagkamatay na iyong anak na sa amin nagligtas, kaya din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabigan, kaya bilang pasasalamat, ngayon amin inialay sa iyo ang buhay at banal na pagkahain ito. Tungayin mo ang handog na ito na iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Lubin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan na dugo ay mag-expose ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon ng talaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana kaysa na ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose ng kanyang kapiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, lalo-lalo na si San Bartolome, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming nakasama lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming makikipagkasundo sa iyo ay magpumanawa ng kapayapaan kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalatayang pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama na yung lingkod na si Papa Leon, ang aming obispong si Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo at buong kaparihan, at ang iyong piniling sa bayanan. Lingkid po ang mga kahilingan na iyong angkan na kayo'y tinipon mo sa iyong harapan. Amang bawain, kungkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawan at pag-iin sa kaharian ang mga kapatid natin yumaon at ang lahat
pag-asa ang makararating sa iyong tinig at sama-sama magkakamasa na iyong kalilingang walang baliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng pangalan at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Sa pagpiling naman ang Panginoon sa tulong ni Jesus sa Panginoon ng Diyos, ipahayag natin ang lakas ito. Iniiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na iyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang pinananatikan, ang naghinang araw magpapahayag na tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi ko sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan na ibibigay ko sa inyo. Tungay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakarisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpag sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyakan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na. Maalala, bilang paggalang sa banal na Eucharistia, kapag ito'y ating tatanggalin sa kamay, mangyari lamang ang isuko ng ito upang paliwasan na ito ay mahuli.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkano mo ang sumila na iyong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin huwag magkaloob ng muling pagkabuhay, kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna mga sa pagpaalam. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio Sound System. Meron po tayong pinamimigay ng sobre aling sa Pasko para tulong-tulong sa gusto o ibigay sa opisina ng parokya. Available na po ang aming kalendaryo para sa taong 2026. Maaari mo itong ma-avail sa opisina ng parokya o sa labas ng simbahan. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lang sa opisina ng parokya o bisitahin ang aming Facebook page, Apostol San Bartolome de Balagon. Maraming salamat po. Magsilayo na tayo. Sa ngalan po na ating minamahal ng unang paroko, Father Jerome Cruz, katuwang sa utong na pari natin si Father Gio, ako po at ang mamumuo ng Parish Pastoral Council at Parish Friends Council ng buong simbahan Parokya ng San Bartolome. Kami po ito sa pusong bumabati sa inyo ng maligaya Pasko po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Iyuko mo din yung mga ulo para sa pagbabasmas. Ang Diyos na umawi sa kadiliman, noong magkatawang tao na kanyang mahal, at ang unang liwanag sa banal na gabi, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan, at mapanulutin sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel, pariyatin ang magandang balita, ay siya nawang pumusbos sa inyo ng tuwa para miyatin sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagpuntay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumusbos sa inyo sa kapayapaan at kalukuran bilang mga katamba ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo at utigin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nayarin na natin ang banal na Eucharistia, umayon kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.